Maligayang pagbabalik mga kaibigan. I-update ko lang kayo sa pinakabagong pangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Houthis. Sunod-sunod na ang palitan ng mga ballistic missiles ng magkabilang panig. Baka sabihin ng iba na nanunood na pabalik-balik lamang ang balitang ito. Hindi, sapagkat ngayon lamang araw na ito, Sabado, December 21, 2024, muling umatake ang Houthis sa Tel Aviv. Gumamit na naman ito ng maraming airstrike sa mga hindi updated. Yun yung mga taong madaling magsabi na paulit-ulit lang ang iyong balita. Pero hindi ko rin gusto ang paulit-ulit na balita na para bang niloloko lamang natin ang ating mga tagapakinig. Itong ating balita ngayon, ito ang pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Houthis ng Yemen. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Kinumpirma sa ulat ng CNN na ang Houthis ay gumante sa Israel. December 19 nang salakayin ng Israel ang Houthis ng Yemen. Tinarget nito ang oil facilities ng Houthis ng Yemen at maging ang kanilang mga daungan sa Hodeida ay winasak. Ang pagsalakay ng Israel ay bilang pagganti naman sa ginawang pag-atake ng Houthis sa Tel Aviv nitong nagdaang December 16, 2024. Kaya kung tutuusin, sa linggong ito lamang, mula December 16 hanggang December 21, marami ng palitan ng mga strikes ang Israel at Houthis. Marami ang mga nagtatanong, gera na ba talaga ito? Marami ang nagsasabi, napakadaling maghiganti ng Israel dahil makaka-focus ito sa pag-atake sa Houthis. Dahil ngayon ay hindi na gaanong busy ang Israel dahil ang Israel at Hezbollah ng Lebanon ay meron silang ceasefire. Bagamat may pang-aatake rin na isinagawa ang Israel sa Gaza kontra Hamas, meron din silang mga airstrike na isinasagawa sa Syria. Pero hindi gaanong abala, hindi katulad noong kasagsagan ng gera sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah ng Lebanon. Kaya sa mga nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Houthis, magiging battleground na kaya ang Yemen sa pagitan ng Israel at ng Houthis? Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Ito ang aking masasabi mga kaibigan. Ang katanungan na yan ay masasagot next week. Titingnan natin kung ano ang gagawin ng Israel dahil sa pag-atake ng Houthis ngayon lang araw na ito, December 21, 2024. Ang pagsalakay ng Houthis sa Israel ay kinumpirma din ng Al Jazeera at ng The Washington Post. Ayon sa mga ulat na ito, gumawa ito ng maraming injuries sa Israel. Ayon sa ulat ng CNN, 16 katao sa Israel ang kumpirmadong sugatan dahil sa airstrike ng Houthis. Ito ay pinalipad ng Houthis mula sa Yemen. Ngayon ay tinitingnan pa ang anggulo kung saan pinadaan ng Houthis ang kanilang missiles. Dahil kung pinadaan ito ng Houthis sa airspace ng Saudi Arabia, ito ay paglabag sa aerial territory ng Saudi Arabia. Hindi ito magugustuhan ng Saudi Arabia. Katunayan, noong mga unang ginawang pag-atake ng Houthis sa Israel, nakumpirma ng Saudi Arabia na ito ay dumaan sa airspace ng kanilang bansa. Naggalit dito ang pamunuan ng Saudi Arabia. Lubos na nalungkot ang gobyerno ng Israel dahil may mga sibilyan na nagtamo ng mga sugat. Ayon sa ulat ng CNN, magdamag ang isinagawang airstrike ng Houthis sa Israel. At mismong otoridad ng Israel ang nagsabi, ito ay kakaiba sa mga naunang pahayag ng Israeli authorities. Dahil sa mga pahayag ng Israel, halos lahat ng mga ginagawang pag-atake ng Houthis at iba pang mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran, na-i-intercept ito ng air defense system ng Israel. Pero ang pahayag ng Israeli authority, ngayon lang araw na ito, inamin nila na merong mga hindi na-intercept sa mga pag-atake ng Houthis. Marami ang mga nagtatanong, high-tech raw ba ang kagamitan ng Houthi ikumpara sa Hezbollah ng Lebanon at sa Hamas ng Gaza? Dahil hindi na-intercept ng air defense system ng Israel ang atake ng Houthi. Meron ding mga nagsasabi, baka ito ay sinadya ng Israel. Bakit naman ito sasadyain ng Israel? Ayon sa mga malilikot ang pag-iisip, baka raw naghahanap ng paraan ang Israel na magkaroon sila ng dahilan upang atakihin ang gusto ang Houthis ng Yemen para tuluyan ng maubos ang mga galamay ng Iran. Ayon sa mga expert mga kaibigan, sa lahat ng mga galamay ng Iran, gaya ng Hezbollah, Hamas at ng Kataib Hezbollah sa Syria at Iraq,
tanging Houthis na lamang ang mapapagalaw ng Iran dahil ang mga militanteng grupo na nasa Iraq at Syria, Lebanon at Gaza ay kontrolado na ng puwersa ng Israel. Lalo na't may ceasefire ang Israel at Hezbollah. Kaya ayon sa mga expert, hindi kaya naghahanap ng dahilan ang Israel upang tuluyan ng mawala ang Houthis? Nako, abangan na lang natin ang kasagutan sa mga katanungan na iyan. Malalaman naman natin yan sa mga susunod na pangyayari. Ayon mismo sa Israeli military na ang airstrike ng Houthis, tumama ito sa Tel Aviv, doon sa may southern part of Jaffa. Siguro, ang makakakumpirma kung totoo ba ang ibinalita ng CNN na talagang dumapo ang strike ng Houthis sa Tel Aviv ay ang ating mga OFW na nasa Israel. Alam ko kasi na maraming mga OFW na mga Pilipino na nasa Israel ngayon. Hi sa ating mga OFW dyan sa Israel. Totoo ba ang ibinalita ng CNN na talagang tinamaan ang southern part ng Jaffa sa may Tel Aviv? Ayon sa ulat ng CNN, nag-attempt daw ang IDF na i-intercept ang missiles ng Houthis bago pa man tumunog ang mga sirena sa mga lugar na ito. Pero hindi raw ito nagtagumpay. Pero niliwanag naman ng CNN na wala namang namatay sa kampo ng Israel sa airstrike na ito. Meron lamang mga dosena ang sugatan. Sana nga ay walang mga Pilipino sa 16 na sugatan. Mabilis nila itong dinala sa mga pagamutan at kasalukuyan na itong tumatanggap ng paggagamot. Palaisipan ngayon sa maraming tao na ang pangalawa sa pinakamalaking syudad ng Israel, ang Tel Aviv, ay napasok ng airstrike ng Houthis. Isa rin kasi ito sa sentro ng kalakalan ng Israel. Maliban sa ito ay komersyal, ito rin ay diplomatic center ng Israel. At alam nyo ba mga kaibigan na pagkatapos ng airstrike na ito, agad na nagsalita ang pamunuan ng Houthis at inamin na sila ang may kagagawan sa naturang pang-aatake sa Tel Aviv. At ayon sa Houthis, ang missile na kanilang ginamit ay hypersonic ballistic missile. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi ito na-intercept ng air defense system ng Israel. Ang nagsabi nito ay ang Houthi mismo. Kaya marami ngayon ang mga nagsasabi na matindi ngayon ang gagawin ng Israel dahil hindi raw mananahimik ang Israel every time na sila ay gagalawin. Ayan mga kaibigan, yan ang pinakabagong update ngayon sa pagitan ng Israel at ng Houthis. Ang usapang banal ay nangangako sa inyo na susubaybayan natin ang susunod na aksyon ng Israel sa Houthis. Sana nga ay hindi na magkagulo pa sa mga lugar na ito. Pero susundan natin kung ano ang mga susunod na kakalawan dito mga kaibigan. At para hindi ka mahuli sa mga balita, para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit na channel natin na ito, ang Usapang Banal. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.